Lahat ng may hernia sa disc, problema sa sciatica o problema sa lumbar na gulugod, dapat gawin ang step-by-step na ito. Hindi ka makatulog ng maayos dahil sa gulugod mo. Kaya paggising mo, masama ang pakiramdam, naninigas, at natatakot kang baka sumakit ang likod o magka-sciatica buong araw. Tama ba ako? Sa video na ito, ipapakita ko ang 4 na hakbang na dapat gawin bago matulog. 2 minuto lang para matanggal ang tensyon sa maghapon at maiwasan ang paninigas ng gulugod. Bukod pa dyan, mas magiging mahimbing pa ang tulog mo, mas magiging mas maganda ang pahinga mo, magigising kang mas magaan ang pakiramdam, at makakatulong pa ang mga hakbang na ito sa mas magandang paggana ng iyong bituka. Pinakamahalaga, makikita mong hindi kailangang bata, payat, o flexible para sa magandang galaw ng gulugod. Phenomenal! Gamitin mo ang video na ito para sabayan ako sa bawat ehersisyo habang ipinapaliwanag ko rin ito. Sa ganitong paraan, maunawaan mo kung bakit ginagawa ang bawat hakbang. Ngayon, at bago matulog, i-play lang at sundan ang tagubilin. Humiga ng nakatihaya, pwede mong gamitin ang una na komportable para sa'yo, iuna kang mga binti at ibuka ang mga ito. Mag-ingat kung tense ang psoas o adductor muscles mo, kapag sobra ang pagbuka ng mga binti, parang hinihila at umaangat ang ibabang likod mo sa kutsyon na napapuwersa ang ibabang likod. Sa ganitong kaso, ilapit lang ang binti hanggang ma-relax ang gulugod. Sa posisyonong ito, magpahinga ka lang at simpleng igalaw ang mga paa mo papalabas at papaloob. Gawin mo ito ng 20 beses o bilangin ng 10 segundo. Mararamdaman mong nagre-relax na ang mga binti at ibabang likod. Sa konting dalaw, nagsisimula tayo mag-relax at tanggalin ang tensyon ng araw. May dumating na bato mula kay Rete. Ang pangalawang hakbang ay padaanin ang piriformis na kalamnan at sciatic nerve. Sa totoo lang, lahat ng may hernia sa disc, problema sa sciatic, problema sa ibabang bahagi ng gulugod, dapat gawin itong step by step. Pero itong specific na ehersisyo, espesyal ito para sa mga taong matagal nakaupo. Habang nakatihaya, itiklop at ipamkrus ang mga binti. Gusto ko na maging komportable ka hanggat maaari. Kaya dito, pwede mong ayusin ang taas gamit ang ibabang binti o pwede mo ring ayusin ang taas ng kabilang tuhod gamit ang pagre-relax ng kabilang binti. Okay? Laging piliin ang pinakakomportableng posisyon para sa'yo. Dito, ilalapit natin ang paa sa kutsyon. Kung hindi mo kayang idikit sa kutsyon, walang problema. Gawin mo lang hanggang sa komportable ka. Tara, gawin natin to ng 10 beses, huwag magmadali. Itaas at ibaba. 2. 3. Ang ideya dito ay para ma-unlock natin ang ating lumbar na gulugod at balakang. Kaya, mararamdaman mo na sa bawat galaw, mas gumagalaw ang iyong lumbar, mas gumagalaw pa. Pakawalan, mas magaan, mas natural, at unti-unting magre-relax ang puwitan, gaganda ang galaw ng balakang. Say sexy! O kung masyado ako mabilis, sundan mo lang ang bilis mo ha, Siyam! At 10 ang maganda sa ehersisyong ito ay kung gaano man kabaliw ang araw mo, mas mararamdaman mo ang pagluwag at ang mas malalim na pagre-relax. Gawin natin sa kabila. Sige, balik. 1, 2. Parang dinuduyan natin ang sanggol, di ba? 3. 4. Kung hirap ka talagang pumunta at bumalik, o kung napipilitan kang magpuwersa ng husto, subukang ibuka ang mga braso mo rito para mas balanse ka, ha? 7. At mga kaibigan, ang sarap talaga nito. 8. 9. 10. May sikreto dito kasi habang ginagalaw natin ang bahagi ng balakang ng sakro, ina-activate natin ang parasympathetic nervous system. Kahit konti lang ang alam sa anatomya, alam ng mga nasa kalusugan na ang bahagi ng nervous system na ito ang nagpapabagal ng ritmo at naghahanda sa atin para matulog. At ngayon, sa ikatlong hakbang, palalakihin natin ang galaw, gagawin natin mas malaki ang kilos para ma-mobilize at ma-decompress ang mga kasukasuan ng ibabang likod at balakang.
Nabanggit ko na sa ilang video dito kung gaano kahalaga ang balakang at pelvis para sa ating gulugod. Imposibleng magawa ang tamang paggamot sa ibabang likod kung hindi mo titingnan at aayusin ang bahaging ito. Dahan-dahan kang hihiga ng nakadapa, kaya tatanggalin ko ang mikropono para marinig mo ako ng maayos. Humiga ka ng nakadapa, pwede kang pumwesto sa pinaka-komportableng posisyon. Ang mga braso ay pababa, ang mukha ay nakatagilid, o kaya naman ay ipatong ang noo dito sa mga kamay mo kung ano ang mas komportable para sa'yo. Para sa akin, ganito. Yuyuko lang ang mga tuhod at hayaang gumagsak ang binti sa magkabilang gilid. Walang problema kung mas malayo ang isa. Depende lang sa dominanteng bahagi, di ba? Katulad ng pagsusulat, may dominanteng kamay at dayon din sa binti. May mas gamit ka rin paa. Nagdudulot ito ng iba't ibang tensyon sa bawat gilid at ayos lang yon. Gawin mo lang ang galaw hanggang sa kung saan madali at komportable para sa'yo. Para na? O sige. Gawin mo ito ng 10 beses sa magkabilang gilid. 1. 2. 3. 4. 5. Walang pagmamadali. Kung mabilis ako, gawin mo sa sarili mong bilis. 6. 7. Dito, pinapataas natin ang pagluwag. Lower back at balakang. 10. At paalala lang, hindi mo kailangang pilitin hanggang dulo. Gawin mo lang hanggang hindi mo napipilit ang lower back at balakang. Naiintindihan ko na ngayon. At para tuluyan mawala ang tensyon mula sa lower back papunta sa puwitan at mula sa lower back papunta sa balikat, pagsasamahin natin ang banayad na pag-unat at magaan na paghinga. Dahan-dahan kang babalik at hihiga ng nakatihaya. Iwan mong nakaunat ang isang paa, ang isa naman ay nakabaluktot para mahulog sa kabilang side, aalalayan mo ng kamay. Tandaan mo, hindi mo kailangang pilitin gawin mo lang hanggang sa komportable ka. O ako, sa ganitong side, hindi ko kayang abutin. Kaya ko naman kung pipilitin ko, pero ayoko. Kaya ayos na sa akin ang posisyon na to. At dito tayo mananatili ng mga 30 segundo. Sa oras na to, gagalinan mo sa pagbuga ng hangin. Hihinga ka. Paghinga, isang mabagal na pagbuga ng hangin. Walang kahirap-hirap. Kung may maganda kang kamalayan sa katawan, mapapansin mo na kapag nagbuga ka ng hangin ng relax, kumakalat ang pagre-relax na yon sa lahat ng kalamnan ng katawan, pati na rin sa piriforme at sa mga kalamnan sa puwitan dito sa gilid. Mga 30 segundo na rin yon. Kung gusto mo manatili pa ng kaunti, pwede naman. Ang sarap kasi nito. Bumalik, bitawan mo. Iikot ang katawan, huwag pilitin ang katawan. At magpapalit tayo. Ang binti na nakabaluktot, iunat. Ang binti na nakaunat, baluktutin. At ngayon, hihiga naman tayo sa kabila. Tumutulong ang kamay. Masikip yung kabila sa akin. Naalala mo yung sinabi ko tungkol sa pagkakaiba ng kanan at kaliwa. Lahat ng tao may isang paa na mas dominante. Kaya yung paa na, kumbaga, mas madalas mong gamitin sa araw-araw, mas makakaipon ng tensyon, mas magtatrabaho kaysa sa kabila. At normal lang yon. Ganyan ang lahat ng tao. Tandaan ang maluwag na paghinga at tiyaking tama ang pagbuga ng hangin. Ang sarap naman nito. Huwag mag-alala kung may maramdaman kang pangkalagutok sa gulugod. Tandaan, niluluwagan at pinapakawalan lang natin yan. Kaya, katulad ng paghila ng daliri na may tunog, kapag binuksan ng kasukasuan at may tunog sa likod o balakang, ibig sabihin nito ay natanggal mo ang pressure sa kasukasuan. Lumipas na ang 30 segundo. Ang susunod na hakbang para mapabuti ang kalusugan ng buong gulugod ay palakasin ang tamang kalamnan. Ang pinakamagandang paraan na alam ko gawin ito sa bahay ay nasa video na ito. I-click para panuorin. Para sa iyo na nakaabot hanggang dito, may espesyal na regalo.
Ang video na ito ay ang buong sequence na nakita natin na yon, walang putol, para mapanood mo at magawa bago matulog. Espesyal ang video na ito at dito mo lang mapapanood. Hanggang dito na muna, malaking yakap at sa susunod ulit.